Hi mga Marites! Magsisimba tayo ngayon dito sa may SM Corp Pampanga Cinema 5 o Bongga, diba? Nasa SM Corp kami, sa may cinema. Magbabawas muna tayo ng kasalanan at mananalangin natin may mga kasalanan na paggawa kasalanan sa atin at yung mga taong walang sawang tumutulong sa ating pagdasal natin, yung mga naniniwala. Ayan, magbabawas tayo ng kasalanan natin kahit na alam natin na meron di tayo ng tao. Di ba? Kailangan meron kang faith kay God. So, ayan no, akala mo naman talaga walang kasalanan. Pero syempre, nobody's perfect. May mga nagagawa tayong mga kasalanan lahat. Sinama kasi ako ng kapitbahay ko dyan. So, nagpunta na kami dyan. Actually, dito na talaga ako nag-church last year pa. Bago ako nabuntis sa may COD, Clark. Nakalimutan ko na kasi sa may Clarkton to. And then, after ko nanganak, ayan, sumama ako sa kasama ko para mag-church ulit. Kasi mas gusto kong nag-church sa mga born again, nakakaramdam ako ng presensya ng Panginoon. Wala naman senior, ano? Amen po ba? Paalala po yun, ano? Amen. Yung lumalabas sa bibig, ano? Amen po ba? Amen? Amen. Hallelujah. Bakit hindi mo din ano? Ang ganda ng business ko. Ang pogi ng business ko. Amen po ba? Amen. Ang bagay ng business ko. Ang marunong magluto ang business ko. By faith. Hallelujah. Galing pa sa puso. Speak word of life, ano? Expect the best, ano? Amen po ba? From your situation, amen. You have to determine, because what you say, because Proverbs chapter 18, basahin ko muna. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Ating yung ng power, ano, na lumalabas sa bibig ko natin. Now, another thing is this, ano, your attitude determines the success and failure of every relationship in your life. Yes, ano, there are faults, there are mistakes in a relationship. Even it's, ano, the most ideal or what we say perfect relationship, it will certainly go through testing, misunderstanding, and fights. Kung matagal na po kayo mag-asawa, ano, sa totoo lang, hindi yung pwede na walang mga irinan, bangayan, ano, asawa ko yun, tama po ba? Amen po ba? Amen. Hindi yung pwede na walang away, misunderstanding, Samahan niyo ako sa pagsimba ko niyan. Amen. Hanggang sa matapos. Pag-hindi na kayo, napakaganda mo sa tingnan ng Panginoon. Tungkol sa everything na nasimaw dito na ganang mo ay na-apektan ng heartache instead of woman, okay? Yung mga lalaki na dahil nag-play ng ideal woman, hindi naman ha, ideal woman, amen? Ideal man. Yung mga babae na nag-play ng ideal man. Tama? Hallelujah. Amen? Amen. Sa hallelujah nun. Amen. Pero kahit na makuha mo yung ideal man or ideal woman in your life, kung hindi tama ang attitude mo as you go through your relationship, Amen. habang patanda kayo, ano, hindi ka nag-adjust on every level of your relationship. Pala ba ako ng lesson ng mag-asawa? Amen. Amen po ba? Amen. Iba yung honeymoon period, ano, iba po yung maturity period, ano, iba po yung old age period, ano. Of the heart. of the problem. It's the heart of the problem. Nasasaktan niya ako, bakit mo sasabihin? Hindi siya yung problema. The heart of the problem The heart of the problem is the problem of the heart. is the problem of the heart.
Hindi mo naiintindihan, pastor eh. Yung ginawa niya sa akin. The heart of the problem is the problem of the heart. Hallelujah. The problem of the heart is the heart of the problem. Si Victor Frank, wala na po siyang lahat. Pero na-realize na, pwede pala siyang magpatawad. Hindi yung pwedeng pigilan ng mga German soldier. Hallelujah. Pero na-realize niya, pwede pala siyang maging masaya. Amen. Salita ng Diyos, and that is true humility. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, minsan nagbabasa ka. May nanakit sa'yo. Nagbabasa ka. Sa salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, forgive. Ay, hindi para sa akin to. Next page. Kaya ito yung humility, ito yung when the Lord spoke to you, ang bawa ngayon, sa karanasan ko, habang nagkikinig po kayo, the Lord is speaking to you. At pag may sinabi si Lord sa iyo, ito po yung true humility. Yung panghahawakan mo yung salita ng Diyos, yes, masakit, yes, parang ayaw mo gawin, yes, parang hindi mo kaya gawin, pero ito yung true humility. Na kahit na hindi mo kaya gawin, na kahit na parang ayaw mong gawin, dahil sinabi ni Lord, or kahit dahil sinabi mo, Lord, susunod ako, Lord. Susunod ako, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, humility is denying yourself. Matthew chapter 16, verse 24 to 25. Then Jesus told his disciples, tama! Pero sabi ni Lord, pagdating ka naman ng Excel, Lord naman, may me time ako, me time ko to eh. Lord! Tama? Lalo na kung may pinagdadaanan ka, gumawa ka kay Lord, at kakaroon ng kapahingahan. The book of Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ito sabi niya, come to me all of you who labor and are heavily laden. Sino ba labor ang sabi niya? Magtrabaho ka. Tama? And I will give you rest. Ang sabi ng Lord, magtrabaho ka sa kanyang ubasan, magtrabaho ka doon sa pinapagawa niya, and I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and lowly in heart. You will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Kapag sumusunod ka pala kay Lord, ang sabi po ng Panginoon, you will have rest. Amen. Your burden, yes, there will be burden. But ang sabi niya, it will be light. Amen po ba? Amen. Now, another thing is this, you will have a better relationship with God and others. 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Humble yourself Therefore, humble yourself. under the mighty hand of God. At ayusin At papunta nga ako dyan sa front dahil may signboard na need players. So, magpapa-pray over tayo. Ngayon lang kasi ako nakalabas na mag-church and pinilit ko na talaga lumabas para maka-attend ng mass ng church at magpapa-pray over. Siyempre, kailangan ko din ng lakas. Yan lang yung nagpapalakas sa akin. Si Lord lang ang kinakapitan ko sa lahat ng mga problema ko. Binibigay ko sa Kanya. Dinadaon mo. Dapat idaon mo lahat ng mga problema mo. Yung mga bigat na nararamdaman mo. Ayan, pinipray over na nga ako. Dalawa sila nag-pray over sa akin dyan. Ang sarap sa pakiramdam. Yung nagpa-pray mo at saka yung problema mo, mas gagaan ang loob mo dahil nagpa-pray ka nila at mararamdaman mo presensya ng Panginoon. Ang sarap lang sa feeling, no? Di ba, yung may mag-pray sa'yo, may maniniwala at least nasa loob ka ng Panginoon na may gagabay sa'yo. At salamat sa nagdadasal sa akin, nagpo-pray over. Guminhaway pakiramdam ko dyan. Yung pakiramdam na
nakafocus ka lang kung ano yung pag-pray mo, kung ano yung problema mo. Yan. Tapos naluluwa-luwa ka na dyan, no? Ako na lang mag-isa pala dyan. Tapos may pupunta pag isa niya dyan, no? Na ipag-pray ako. Yung pag-pray mo dyan, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga syempre dahil kakapanganak mo lang, nadidepress ka, anxiety, nakakaramdam ka pa ng postpartum depression, tapos wala ka pang work, wala kang income, walang support, walang moral support, ayan. Ang pagdadasal ko lang dyan, yung baby ko, yung kalusugan ng baby ko, at ang healthy ko. And ang health ko pala, di ba ako na lang mag-isa dyan? Tingnan nyo naman. Bongga, di ba? Special ako naiwan na ako dyan. Napakabigat yata ng dinadala ko dyan. Ayan na po, tumakbo na ako dyan. Ayan, so tapos na naman yung isang araw na pagsisimba, isang linggo na pagsiserve kay Papa Jesus. Ngayon, gagala tayo sa loob ng department store sa SM. Mamimili daw ng gamit para sa anak niya dahil pasukan na nga. At eto, ako lang yung walang kasama. Sige, Busog kami. Ngayon, binigyan pa busog yung puso natin. Busog din kami ng salita ng Panginoon. Ngayon, next week, balik kami ulit dito. Another na naman yan. Sa 31, pag-serve of God. sa 31 meron tayong Bible study. 31. So, ayan, naghanap na sila ng sapatos dyan. Yung anak niya naghanap ng bag para sa pag-aral niya. Nagsasuggest nga ako dyan, sabi ko ito na lang, ganyan-ganyan. Siyempre, nainip na nga rin ako dyan, no? Kasi oras na din, lunch na yata yan, or yukan. Iniisip ko din yung baby Ocean ko. Siyempre, siya lang yung, kasama lang siya ng mama ko. Ayan, nag-video-video nga kami dyan. Inintay namin yung anak niya. So, nakapagsukat na nga siya. I-video doon namin siya. Model-model niya yung sapatos. Tingnan nyo naman yung pinili niya sapatos. Pang Korean style. Pang bagets. Hindi man pang school. Tingnan nyo naman, no? O, tapos, ayan. Nag-CR kami nung pamangkin niya na si Dayan. Nagpasama ako sa kanya. So, pauwi na nga kami dyan, no? Papunta na kami dyan sa may labasan. Tapos nakauwi na ako dyan sa bahay. No, nakabili na rin ako gatas ng baby ko. Pagkatapos, hinintay ko yung buyer na bumibili na sofa namin. Medyo nagka-aberya. Kaya ayan, lumabas kami, nag-Nepo Mall kami, kumain ng pork chow pan, fried chicken, dito sa may Chowking Nepo, magkasama ang tito at si akin na pamangkin ko. Ayan, yun nga yung picture na nag-SM kami. Kunya, nagsusukat ko dyan, no? Akala mo totoo